nakikiusap po ako sa inyo. Alagaan niyo mabuti ang anak ko. Pakiramdam ko po kasi may oras po na gusto kong kumawala rito sa bahay. Lalo na kapag bilog po ang buwan. Pero pinipigilan ko lang po ang sarili ko. Humanda kayong mga hayop kayo! Tataktarin ko ang mga katawan ninyo! Hanggang sa malagutan kayo ng hininga! Sa buhay nating mga tao, may mga pagkakataong may grasyang darating na hindi natin inaasahan. Hindi rin natin maiiwasan na itong magbibigay sa atin ng labis na kasiyahan o kaya ay kalungkutan. Sa araw na ito, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang isang karanasan sa buhay ko nang dumating sa amin ng asawa kong si Ising, ang isang biyayang nagbigay sa amin ng dahilan para mamuhay ng masaya at may halong kababalaghan. Magandang araw sa inyo, Miss Pinky. Ako po si Katong. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Ising! Bilisan na natin ang pagdalakad at nang makarating kagad tayo sa bahay natin. Oo, Katong. Gusto ko na rin makauwi tayo at na makapagpahinga matapos ang mga ginawa natin sa araw na ito. Alam kong pagod ka dahil sa buong araw na pagtulong mo sa akin manggamot sa baryo. Paring Jose. May malalim na rin ang gabi kaya paniguradong tulog na halos lahat ng tao dito sa baryo natin. Oo nga eh. Hindi ka na ba maghahaponan ulit pagdating natin sa bahay? May natitira pa naman tayong pagkain doon bago tayo umalis kaninang umaga. Ay hindi na. Nabusog naman ako sa kinain natin sa bahay ni Paring Jose. Kaya diretso na ako sa pagtulog kapag nakarating na tayo sa bahay natin. O sige, ikaw ang bahala. Ay nga pala, baga akong gigising bukas dahil may mahalaga akong gagawin eh. Kaya kailangan makatulog ako. Kahit man lang 5 o 6 na oras. Bumawi ka na lang ng tulog sa mga susunod na araw, Katong. Ayo, gagawin ko talaga ang bagay na yan, Ising. May lalo na kung wala na akong tatrabahuhin pa. Hindi na nakaimik pa noon ang asawa ko. Binilisan na lang namin ang paglalakad namin hanggang sa nakarating na kami sa susunod na baryo. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid namin ni Ising. Naging mapagmatyag naman ako noon at panay ang paglinga ko para siguraduhin walang nakasunod sa aming mag-asawa. Inihahanda ko rin noon ang itak ko sakaling tama ang kutob kong may nakaambang panganib sa aming dalawa. Pansin ko rin na parang hindi mapakali si Ising ng mga oras na yon, kaya naisipan ko siyang tanungin. Uy, umayos ka lang ba, Ising? Hindi eh. Kinakabahan kasi ako ngayon. Pakiramdam ko'y may hindi magandang mangyayari. Ano ka ba? Bay, huwag ka nga mag-isip ng ganoon. Kasi ikaw lang din mismo ang nagbibigay ng kaba sa sarili mo, Ising eh. Hindi ko maiwasan lalo na at nagsisitaasan din ang mga balahibo ko sa katawan ngayon. Bay, kasama mo naman ako. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Walang magyayaring masama sa atin, Ising. Sana nga, Katong. Ay basta. Bay, waksi mo na lang sa isipan mo ang tungkol sa nararamdaman mo, Mabuti pa ituon mo na lang ang atensyon mo sa dinaraanan natin. Sandali, Katong. Tingnan mo sa bahaging yon. Ano bang problema, Ising? Tumingin ka na lang sa bahaging itinuturo ko. Mukhang may mga naghahabulan kasi ron. Ay, sige. Teka, may mukhang hindi normal ang mga nangyayari roon, Ising Anong ibig mong sabihin, Katong? Tignan mo na maigi. Dahil hinahabol ng kakaibang nilalang hanggang tumatakbo. Pa hindi ako pwede magkamali na aswang ang humahabol sa taong yon. Tama ka nga, Katong. Aswang nga nilalang na yon dahil mabilis ang kilos nyo na tila nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Ay, teka,
Saan ka pupunta? Sandali. Tutulungan ko ang taong hinahabol ng aswang Ising. Hindi siya pwedeng mabiktima ng nilalang na yon. Pero, paano kung mapahamak ka? Ay, huwag kang mag-alala sa akin. Ay, bitawan mo na ako, Ising. Kailangan ng tulong ng taong yon. Abay, hindi natin siya pwedeng pabayaan lalo na nakita natin ang sitwasyon niya. Tignan mo ulit, Katong. Nakakayang makipaglaban ng taong yun sa aswang. Kahit na Ising, kailangan ko siyang tulungan bago pa man siya magawang biktimahin ng aswang na kalaban niya. O sige, Katong. Ikaw ang bahala. O siya, Ising, magtago ka na lang sa malaking punong yun, ano? At ako na ang bahala sa aswang na yon. Kailangan ko mailigtas ang taong plano niyang biktimahin. Sige na. Mag-iingat ka, ha? Tumangulang ako kay Ising bilang tugon. Nagsimula na kaming tumakbo palapit sa nasabing puno. Nang makarating kami ron, naiwan si Ising para magtago at ako naman ay dumiretso para tulungan ang taong kumakalaban sa aswang. Napag-alaman kong babae ang taong yon, kaya ganun na lang din ang pagkamangha ko dahil nagagawa nitong makipagsabayan sa pakikipagbuno sa aswang. Ilang sandali pa ay narinig kong napahiyaw ang babae nang magawa siyang sakali ng aswang at maibaon ang mahaba nitong kuko sa bandang tiyan ng dalaga. Nang bumagsak ang babae, mabilis siyang sinakyan ng nilalang at walang pagdadalawang isip na sinakal hanggang sa manghina na ito. Nang tuluyan akong makalapit sa kanila at mapansin ng aswang ang presensya ko, napatingin siya sa akin habang nakangisi. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Hindi na mahalaga kung sino ako. Dahil hindi yan ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Ang lakas naman ng loob mo, tanda. Sigurado akong balak mong tulungan ng babaeng ito, ano? Tama ka sa iniisip mo. Kaya bitawan mo siya at ako ang harapin mo. Bay hindi kita hayaan mabiktima ang taong yan. Hindi ikaw ang pakay ko, kaya bibigyan kita ng pagkakataon na makaalis para ligtas ka pang makauwi sa pamilya mo. Bay huwag mo akong pagbantaan. Dahil hindi ako natatakot sa isang tulad mo. O sige, kung ayaw mong umalis, humanda ka na lang. Tatapusin ko lang ang laban ko sa babaeng ito. At ikaw ang isusunod ko. Huwag mo siyang idadamay, Akil. Hindi siya ang kalaban mo. Oo nga, Delia. Hindi nga siya ang kalaban ko. Pero siya rin mismo ang nagbigay ng dahilan para kalabanin ko siya. Hindi ako makakapayag na ililigtas ka na. Dahil pagkatapos ko sa'yo, sisiguraduhin kong hahanapin ko ang anak mo at papatayin ko rin siya. Hayop ka talaga, Akil. Isinusumpa ko kapag nabuhay ang anak ko at maging ligtas siya mula sa'yo. Siya mismo ang papatay sa'yo at sa buong lahi ninyo. Gaya ng inaasahan ninyo, siya ang magiging banta sa buong angkan ninyo. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Delia. Ngayon, harapin mo ang katapusan ng buhay mo sa kamay ko! Hayop ka! Hoy! Tigilan mo na siya! Huwag ka nga mangyalam. Paghintay ka ng oras mo, tanda! Dahil hindi tinitigilan ng aswang ang babae, hindi na ako nakatiis pa. Mabilis ko siyang sinugod at sa paglapit ko nga sa kanya, binitiwan niya ang dalaga. Inatake ko ang aswang at nakipaglaban ako sa kanya. Dahil sa liksi niya, nagagawa niyang iwasan ang mga pag-atake ko. Pero kahit na ganon, hindi pa rin ako sumuko. Patuloy lang ako sa pagsugod sa kanya hanggang sa nagawa ko nga siyang masakal sa kanyang leeg gamit ang mga braso ko. Gamit ang itak ko, ilang beses kong tinaga ang kanyang tagiliran. Napapahiyaw naman ang aswang dahil sa ginagawa ko sa kanya. Walang ano-ano. Bigla niya akong ibinalibag dahilan para mabuwal ako sa lupa. Ramdam ko ang sakit pero hindi ko ininda at nabilis akong bumangon. Walang iya ka, matanda ka!
Yan ang nararapat sa mga tulad mo. Kulang pa yan dahil sa ginawa mo sa taong yan. Wala kang alam sa nangyayari. Hindi ka na sana nangyayari pa. May wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa pagitan ninyong dalawa. Ang sa akin lang gusto kong tulungan ng babae. Pero dahil sa ginawa mo, may siguradong hindi rin siya magtatagal pa. Mabuti na kung mamatay siya. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari sa kanya. Wala ka talagang awa! Hahayaan kita ngayon, tanda. Pero ito ang tandaan mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Darating ang panahon na magkakaharap tayo. At sa pagkakataon iyon, papatayin na kita! Hindi ako natatakot sa iyo. Para sa akin, isa ka lang mahinang aswang. Magiging ba tayo? Tandaan mo ang mga sinabi ko! Isa kang duwag. Tinanaw ko na lang ang aswang na mabilis na umalis palayo habang paika-ika dahil sa natamo ng sugat mula sa akin. Susundan ko pa sana siya pero naisip ko ang babaeng nagawa niyang puruhan. Inakala kong patay na nga siya pero nagulat ako nang marinig ko siyang napaungol. Bakas sa boses niya ang sobrang panghihina kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Kahit hirap na ito sa kanyang kalagayan, pinipilit pa rin niyang maigalaw ang kanyang katawan. Napansin kong may gusto siyang sabihin kaya sinubukan ko pa siyang kausapin. Tulungan po ninyo ako. Pakiusap. Ising! Ising, lumabas ka na riyan sa pinagtataguan mo. Wala na ang aswang. Kailangan mo akong tulungan dito. O sige, Katong. Papunta na ako riyan. Pwede niyo ho ba akong tulungan? Ang sanggol na anak ko, kailangan niya ng tulong sa mga panahong ito. Teka, anong ibig mo sabihin? Itinago ko ang anak ko para ilayo sa aswang na humahabol at kumalaban sa akin. Hanapin niyo po siya bago pa man siya makita ni Akil. Sige. Hindi man ako sigurado pero huwag ka mag-alala. At gagawin ko ang makakaya ko para mahanap at matulungan ko ang anak mo. Ramdam kong malapit na akong mawala sa mundong ito. Gusto ko sanang kayo na po ang mag-alaga sa kanya. Katong, ayos ka lang ba? Pero Ising, kailangan natin tulungan ang babaeng to sa anak niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Alagaan niyo mabuti ang anak ko. Kapag lumaki siya, sabihin niyo sa kanyang ipagiganti kami ng ama niya kay Akil. Delia, sabihin ninyo, iyon ang pangalan ng kanyang ina. Sige Delia, gagawin namin ang lahat na makakaya namin ng aking asawa, pangako, kami na ang bahala sa anak mo. Maraming salamat po sa inyo. Sandali, Delia! Ano nang gagawin natin ngayon, Katong? Hindi ko na rin alam, sige. Pero naririto na rin tayo sa sitwasyong ito Abay mabuti pa. Hanapin na muna natin ang anak ni Delia, dahil baka manganib pa ang sanggol Hindi man lang niya nasabi sa akin kung saan niya naiwan ang anak niya. Kaya kailangan natin bilisan ang kilos natin para mahanap ka agad yon. Sige. Pagkatapos nating makita ang sanggol na hinahanap natin, ano na ang susunod nating gagawin? Nangako tayo kay Delia. Kaya alagaan at palalakihin natin ang anak niya. At isa pa Ising, hindi rin natin pwedeng pabayaan ang sanggol. Dahil wala pa naman itong kabuwag-buwag sa mundong pinagbulan at kinalakihan niya. Pero Katong, sa tingin mo ba'y makakaya natin siyang alagaan at palakihin ng maayos? Bahala na Ising. Paano na lang kapag lumaki na ang bata at hanapin niyang mga magulang niya? Sa ngayon huwag na muna natin isipin ang tungkol sa bagay na yun, Ising. Ulila na ang sanggol na yon. Dahil base sa sinabi ng ina niya patay na rin marahil ang ama niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay makita siya
at mailigtas sa kapahamakan. Ay, ewan ko na lang sa'yo, Katong. Pero kung yan talaga makapagpapatahimik ng konsensya mo, wala rin ako magagawa pa kung hindi suportahan ka. Maraming salamat sa pag-unawa mo, Ising ano. O siya, tara na. Hanapin na natin ang anak ni Delia. Oo, sige. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa anak na naiwan ni Delia hanggat hindi namin nakita ang sanggol. Napadpad kami noon sa masukal na bahagi ng daan hanggang sa may narinig na lang kaming iyak. Sinundan namin ni Ising kung saan nagmumula ang pag-iyak na aming nauulinigan. Ganun na lang ang tuwa naming dalawa nang matuntun namin ang sanggol. Nakahiga ito sa tuyong dahon kaya mabilis namin itong nilapitan ni Ising at kinarga niya ito. Binalikan din namin doon si Delia at kinuhang kanyang katawan. Dinala namin ito sa likod bahay naming mag-asawa at sinunog namin ang bangkay ng dalaga. Napagpasyahan din naming mag-asawa na simula sa araw na yon, aalagaan namin ang mabuti ang sanggol na pinangalanan naming Eman. Katong, sigurado ka ba talaga sa desisyon mong tayong magpapalaki sa bata? Oo, Ising. Buo na ang pasya ko tungkol sa bagay na yan. Pwede naman nating ipamigay ang bata. Ay naku, hindi natin gagawin yun, Ising. Tayo ang magpapalaki sa bata ito. Hindi natin alam ang magiging buhay niya kapag binigay natin siya sa ibang tao. Kaya kung biguin si Delia sa bagay na pinangako natin sa kanya. Oo na, sige. Hindi na rin naman magbabago ang desisyon mo eh. Magtulungan na lang tayo sa pagpapalaki at pag-aalaga kay Eman. Salamat, Ising nga. Basta, ituturing natin siya na parang tunay nating apo. Kung darating man ang araw na kailangan niyang malaman ang tungkol sa ina niya, hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang katotohanan. Kahit hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya kung bakit pinatay ng aswang ang kanyang ina. Oo, pero paano kung hanapin din niya ang kanyang ama? Hindi ko rin alam sa ngayon, Ising. Sa ngayon, huwag na muna nating isipin ang tungkol doon. Ituon na lang muna natin ang atensyon natin sa pag-aalaga kay Eman. Sige, tama ka nga. Napagpasyahan namin ni Ising na matulog na ng mga oras na yon. Napapagitnaan naman namin ang sanggol na noon ay himbing na sa kanyang pagtulog. Gaya nga ng pinag-usapan namin ng aking asawa, inalagaan namin si Eman. Ibinigay namin ang lahat ng pangangailangan niya. Sa tuwing nanggagamot ako sa ibang baryo, naiiwan siya kay Ising. Minahal namin na parang tunay na apo si Eman. Sa paglipas nga noon ng mga taon, lumaki siyang mabait at mapagmahal na bata. Dahil na rin sa kagustuhan kong maging handa siya sa lahat ng bagay, simula nang humantong siya sa edad na 8 taong gulang, ay sinimulan ko ng paghahasa sa pisikal niyang kakayahan. Hindi na kumontra sa akin si Ising dahil nagkausap na rin kaming para rin yon sa kaligtasan ng aming apo. Lalo na at naisip naming baka balikan din siya ng aswang na pumatay sa kanyang ina. O Eman, halika nga rito, apo. May bibigay ako sa'yo. Ano po yun, Lolo Katong? Gusto ko lang ibigay itong medalyon ng 3 piko sa'yo, apo. Para po saan yan, Lo? Teka, ngayon ko lang po nakikang medalyong yan ah. Matagal ko nang tinatago ang bagay na ito, apo ngayon, naisip ko sanang ibigay sa'yo. Para naman may protection ka sa mga masasamang elemento. Nako, matutulungan ka nito habang nagsasanay ka at nagpapalakas pa ng pisikal mong kakayahan. Sige po, Lolo Katong. Akin na po yan. Susutin ko po. Pangako po, ingatan ko po yan. Mabuti naman kung ganon. O Eman, huwag mong iwawala yan Apala. Sige na. Pakipaglaro ka muna sa mga kaibigan mo. Mamayang hapon, magsasanay ulit tayo. Sige po, Lolo Katong. O siya, mag-iingat ka Pinaalis mo na naman ang bata. Ikaw talaga, Katong. Paano kung manghanip siya habang nakikipaglaro?
Ay naku, huwag mo nang alalahanin si Eman. Sigurado naman akong kaya niyang protektahan ang sarili niya. At isa pa, naibigay ko na rin sa kanyang medalyong Traspico. Kaya alam kong may proteksyon na rin siya sa masasamang elemento. Kagaya ng aswang. Mabuti naman kung ganon. Sana hindi na tayo gambalain ng aswang na nakalaban mo noon at pumatay sa ina ni Eman. Huwag mo nag-isipin pang tungkol doon, Ising. Tahimik na rin naman ang buhay natin ngayon. Kaya sa palagay ko, hindi na tayo dapat pang mabahala tungkol doon. Pero, paano si Eman? Anong ibig mo sabihin, Ising? Baka siya naman ang puntiryahin ng aswang na yon. Sakaling malaman nito na buhay ang anak ni Delia. Gusto pa namang patayin ng nilalang na yon ang apo natin. Nako, huwag kang mag-alala. Kaya nga sinasanay ko si Eman para makaya niyang may pagtanggol ang sarili niya sa huli. Kaya naman huwag nating pangunahan ng takot ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero... Basta maging handa lang tayo. Iyon ang importante. Huwag nating isipin na mapapahamak ang bata dahil hindi yun mangyayari. Hanggat nabubuhay ako. O kaya tayo. Sige. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng bata. Ayokong may mangyaring masama sa apo natin, Katong. Di mangyayari yun. May kakaibang kakayahan si Eman Ay nako, may tiwala talaga ako sa kanya. Pero wala ka bang napapansin sa apo natin? Sa tingin mo ba, normal na tao kaya talaga siya at hindi siya aswang? Nako naman, Ising. Bakit mapinag-iisipan mo ng ganun ng bata? Wala naman ako napapansin kakaiba sa kanya kaya wala namang dahilan para pag-isipan natin aswang si Eman. Hindi rin kasi mawala sa isip ko mga bagay na napapansin ko sa apo natin, Katong. Lalo pa't hindi natin kilala ang ama niya. May mahalaga pa ba yun, Ising? Pwede naman nating sabihin sa bata ang totoo kapag nagtanong siya tungkol sa ama niya. Walang problema sa ganun, Katong. Pero naisip ko lang na paano kaya kung aswang ang ama niya? At kung kaya naman, ganun na lang kagusto ng aswang na yon, napatayin sila ng ina niya noon. Ano ba? Naririnig mo ba ang sarili mo, Ising? Ay hindi na maganda ang iniisip mo sa apo natin, ano? Bakit? Ano bang napapansin mo kay Eman, ha? Kung ikukumpara mo sa ibang bata, abay, mas malakas ang pangangatawan at parang may kakaibang taglay na liksi ang apo natin. Alam mo, hindi sukatan ng ganoong mga bagay para isiping may lahis ang aswang. Oo, Ising, ramdam kong malakas ang enerhiya niya. Pero natural lang yon dahil inahasa ko siya para maging isang berdugo. Ay hindi na ako makikipagtalo sa'yo ng tungkol doon. Pero subukan lang nating matyaga ng bata. Baka sakaling may magbago sa kanya, lalo na at nagkakaedad na rin siya. Maniwala kay Ising. Walang lahing aswang si Eman. Hindi na nakaimik pa noon si Ising dahil sa sinabi ko. Patuloy ko ngang sinasanay noon si Eman. Hindi rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Ising. Kaya kahit na hindi ko man gustong gawin, minatyagan ko ang bata. Aaminin kong tama ang asawa ko na may kakaibang taglay na lakas at liksi si Eman. Pero dahil alam kong posibleng dulot lang din yon ng medalyong Traspico na ibinigay ko sa kanya, ay pinagsawalang bahala ko ang tungkol doon. Sa paglipas ng mga araw at linggo, napupuna ko na ring may nagbago sa kanya. Nung una, hindi ko lang pinansin pero kalaunan, hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko, lalo na't madalas nang tahimik ang bata. O Eman, ayos ka lang ba? Ay, Lolo Katong, kayo po pala. Ayos lang naman po ako, Lo. Bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Ang totoo po kasi yan, Lo. May sasabihin po sana ako sa inyo Ano yun na po? Handang makinig si Lolo sa sasabihin mo. Lo, para po kasing may kakaiba sa akin Anong ibig mo sabihin? Minsan po kasi, Lo, parang nagagalit ako sa mga kalaro ko. Para pong nag-iinit ang pakiramdam ko. Minsan naman po,
hindi ko na rin makontrol ang sarili ko. Kaya nagagawa ko pong makasakit. Medyo natatakot na nga rin po sila sa akin eh. Ano bang ginawa ng mga kalaro mo sa'yo? Sinusubukan ko pong baliin ang daliri nila. Hanggang sa umiyak po sila pero humihingi naman po ako ng tawad kapag nahihimasmasan po ako eh. Kaya po siguro minsan ayaw nila makipaglaro sa akin. Ganun ba talaga nangyayari sa'yo? Hindi po May isa po kasi akong kalaro noon. Natakot po sa akin. Bigla po siyang tumakbo. At sumigaw po siya na halimaw raw po ako. Nako, ano ba nangyari kasi? Nagiba po kasi yung kulay ng mata ko Naging pula raw po. At para pong tinutubuan ako ng makapal na balahibo sa mukha at kamay. Teka, naguguluhan ako. Totoo ba yung sinasabi mo, Apo? Opo, Lolo Katong. May mga pagkakataon din pong may kakaiba akong nararamdaman parang gusto ko pong maghubad. Dahil sa sobrang init po ng pakiramdam ko. Nako, hindi talaga kita maintindihan, Herman. Natatakot po akong sabihin sa inyo tungkol dito, Pakiramdam ko po kasi may oras po na gusto kong kumawala rito sa bahay. Lalo na kapag bilog po ang buwan. Pero pinipigilan ko lang po ang sarili ko. Nako, ikaw talaga, Apo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Hindi ka dapat nagtatago ng sikreto sa amin ng lulaysing mo. Opo, pasensya na po. Pero huwag po kayo mag-alala. Lolo Katong, nakakaya ko pa naman pong kontrolin yung sarili ko Kahit na, Apo. Dapat, kapag nangyari ulit ang gano'n, sabihin mo kagad sa akin, ha? Sa aming dalawa ng lola mo. Sige po, Ay, may itatanong po pala ulit ako sa inyo, Sige po. Tungkol naman sanang itatanong mo. Normal pa po ba kapag nakaririnig ako ng ingay? Kahit sa malayo nagmumula? Anong ibig mo sabihin? Halos mag-isang buwan na po kasing gano'n ang nangyayari sa akin, Lalo na po kapag sumasapit ang gabi. Nakpo. Normal lang yun. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Mas mararamdaman mo pa ngayon lalo na at may medalyong traspiko ka na Mabuti naman po kung ganun, Akala ko po kasi may sakit po talaga ako Ay nako, wala kang sakit, Apo. Basta, kapag naramdaman mo yon, may sabihan mo kagad ako, ha? Sige po, Hindi ako makapaniwala sa mga napag-usapan namin ni Eman ng gabing yon. Hindi ko kasi inasahan na gano'n na palang nangyayari sa apo ko. Nakaramdam ako ng pangamba at pag-aalala para sa kanya. Napapaisip din ako noon tungkol sa sinabi ni Ising sa akin. Pero pilit kong ipinagsawalang bahala. Sa halip ay pinagtuunan ko na lang ng pansin ang paghahasa pa sa kakayahan ni Eman dahil naisip kong magagamit din ng bata ang kaalaman niya sa pakikipaglaban sa hinaharap. Isang hapon nga noon, dahil hindi pa siya nakakauwi sa bahay namin, ay napagpasyahan kong sunduin na siya kung saan siya palaging naglalaro kasama ang mga batang kaedad niya. Pagkarating ko ron, nagulat ako nang makita ko siyang may kausap na isang lalaki. Nakaramdam pa ako ng kakaiba doon sa tao. Apo, ano pong ginagawa niyo rito? susunduin sana kita hindi ba't magsasanay pa tayo? Ay, oo nga po pala, Nawala po sa isipan ko Ay, siya nga po pala. Mang Akil, siya po ang lolo Katong ko. Oh, may masaya akong makilala kita, Tambang Katong. Ilang beses nang naikwento sa akin ni Eman ikaw simula nang magkakilala kami ng nakaraang linggo. Ay, Akil, teka, parang pamilyar sa akin ang pangalan mo marami pong kapangalan kaya baka narinig niyo po yun noon. Baka nga. Oy, teka, dayo ka ba sa baryong ito? Ngayon lang din kita kasi nakita yung mukha mo. Ay, opo, Tandang Katong. Kakalipat lang din po namin ng pamilya namin sa kabilang baryo. Kabay, bakit ka naman napadpad dito sa baryo namin kung ganon?
May binisita lang po kasi akong mga kaibigan dito sa baryo ninyo. Minsan nag-uusap din po kami ni Eman. Kaya natatagalan din po ako sa baryong ito. Ay, ganun ba? Ay, sige, mauna na kami ng apo ko sige po. Alis na rin po naman ako sige, paalam Eman Sa susunod na araw ulit. Apa mga kil, mag-ingat po kayo Kayo rin ang lolo mo, Eman. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, Eman? Akala ko po kasi Lo, hindi na po kailangan sabihin sa inyo tungkol kay Mang Akil May problema po ba sa kanya, Lo? Wala naman. Pero layuan mo ng lalaking yun Hindi ko na gustong nakikipag-usap ka sa kanya. Bakit naman po, Lolo Katong? Mabait naman po si Mang Akil sa akin Mabait siya ngayon. Paano naman kapag tumagal? Magiging mabait pa rin ba siya sa'yo? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Hindi ko po talaga kayo maintindihan. Alam mo, masama ang kutob ko sa lalaking yun, Eman. Pamilyar siya sa akin lalo na ang pangalan niya. Parang narinig ko na noon. Basta, layuan mo siya, Apo. Pero Lo... Makinig ka sa akin, Apo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Maliwanag ba? Opo, Lo. Mabuti na baliwanag sa iyo ang sinasabi ko, Eman. Sige na. Bilisan na natin at nang makauwi kagad tayo. Mag-iensayo ka pa Sige po, Lo. Nang makarating kami sa bahay namin, kaagad namin sinimula ng pag-iensayo. Tahimik lang siya noon hanggang sa matapos kami sa ginagawa namin. Nang mga sumunod na araw, napansin kong mas naging tahimik si Eman. Isang tanong, isang sagot na lang siya kapag kinakausap namin siya ng kanyang lola Ising. Dahil doon, sinubukan namin siyang kausapin at nagulat kami dahil sa mga sinabi niya sa amin. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Oo nga, Apo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sinabi sa akin ni Mang Akil, hindi niyo ako tunay na apo Totoo po ba yun? Teka. Paano niya naman nalaman yun? Sinabi niya sa akin na siya ang ama ko. At matagal na niya akong hinahanap. Man, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga taong ngayon mo lang nakilala. Pwede kang mapahamak kapag nagtiwala ka kagad nang wala man lang pruweba. Hayaan mong magpaliwanag kami sa'yo, Apo. Ibig sabihin, totoo ngang hindi ninyo ako apo, Lola? Hindi na mahalaga yun, Eman. Ang isipin mo ay mahal ka namin ng Lola Ising mo. Posible kayang siya ang ama ko, Lo? Kaya nagsabi ko, hindi ka dapat naniniwala kagad sa mga taong hindi mo naman lubos pang kilala. Hindi ko na po alam kung sino ang paniniwalaan ko sa inyo talaga, Lo. Bakit po ba kasi hindi nyo na lang sinabi sa akin na hindi nyo ako tunay na apo? Dahil hindi mahalaga sa amin ang bagay na yon. May hindi ko rin masabi kung bakit alam ni Akil ang tungkol dun sa bagay na yan, Eman. Tama nga siguro ang kutob ko na may kakaiba sa lalaking yon. Ngayon kasi, lumalabas na binibilog niya ang ulo mo. Lo, Pamilyar sa akin ang pangalan ni Akil. Narinig ko na ito noon sa nanay mong si Delia. ano po ba talaga nangyari sa mga magulang ko, Lo? Ay, panahon na nga rin siguro para malaman mo ang tungkol sa kanila, Eman. Sige po, Lo. Makikinig lang po ako. Sa tingin mo ba, Katong, ay oras na talaga ito para malaman ng bata ang tungkol sa ina niya? Wala na akong magagawa pa, Ising. Kahit itago pa natin ang tungkol doon malalaman at malalaman din naman ni Eman. Lo, ano po ba talaga ang totoo? Kinupkup ka lang namin dahil nangako kami sa nanay Delia mo noon bago siya mamatay. Bakit po siya namatay, Lo? Dahil pinatay siya ng isang aswang. Hinabol siya ng aswang ng gabing yon at nakita namin siya ng lola Ising mo. Tinulungan namin siya pero nagawa na siyang puruhan ng aswang. Bago siya mamatay, inihabilin ka niya sa amin. Naalagaan at palakihin ka. Kaya nangako kami sa kanya na gagawin namin yon.
Aswang? Oo, Apo. Kaya ko rin nasabi na pamilya ng pangalan ni Akil sa akin. Dahil narinig ko ngang binanggit ng ina mo ang pangalan yon. Pero Lo, sinabi sa akin ni Mang Akil na siya ang ama ko. Hindi niya magagawang patayin ang ina ko kung totoo siya nga ang tunay kong ama. Sigurado akong binibilog lang talaga ng hayop na yun ang ulo mo. May kung hindi ako nagkakamali posibleng siya talaga ang aswang na pumatay sa ina mo. Nakakapagtaka rin kasi kung bakit alam niyang hindi ka naming tunay na apo. Alam niyo pong sabi pa po niya, matagal na niya akong hinahanap dahil gusto niya akong bawiin sa'yo. Gusto niya talaga akong makasama, Lo. Ay, makinig ka sa akin. Alam mo bang sinabi ng ina mo noon sa akin? Ano po yun, Lo? Nasabihin ko sa'yo na ipaghiganti mo sila ng ama mo sa aswang na pumatay sa kanya. At maging ang iba pang aswang na kalahi ni Akil. Para na rin sinabi ng ina mo na patay na ang tunay mong ama. Kaya imposible ang sinasabi ni Akil sa iyo. Kaya po ba sinasanay ninyo ako na makipaglaban, Lo? Oo, Apo. Alam kong magagamit mo naman ang natutunan mo sa pakikipaglaban. Sakaling may hindi inaasahang mangyari sa buhay mo. Ano na pong gagawin ko ngayon, Lo? Naguguluhan na rin po kasi ako sa lahat eh. Huwag kang mag-alala, Apo. Ako ang bahala sa'yo. Maniwala ka. Nagpatuloy ang pag-uusap namin noon. Wala kaming itinago ni Ising kay Eman at sinabi namin ang lahat sa kanya. Hindi na rin ako nakatiis pa noon at sinabi kay Eman ang planong gagawin namin kay Akil kung mapapatunayan naming aswang ang lalaki at siya nga ang pumatay sa mga magulang ni Eman. Sumang-ayon naman sa akin ang apo namin kaya kahit papaano alam kong walang hinanakit sa amin ni Ising ang aming apo. Nangako rin siya sa amin ng kanyang lola na kami lang ang paniniwalaan niya. Hinayaan nga namin siya noon na makipag-usap kay Akil para mamatyagan din ang nasabing lalaki. Hanggang isang gabi, mga bandang 10:00 na iyon, pero gising pa rin si Eman. Dahil doon, kinausap ko siya. May problema pa, Apo. Wala naman po, Lo. Isa diyang hindi lang po ako makatulog eh. Ramdam ko po kasing nagiinit ang buong katawan ko na parang hindi ko po maintindihan. Iniisip mo pa rin ba si Akil? Hindi po, Lo. Kanina ko pa po kasi nararamdaman na parang may kakaiba po sa paligid natin. Hindi niyo po maramdam yun? Parang ang bigat po kasi. Mabigat din ang pakiramdam ko, Apo. Pero inakala kong dahil lang sa pagod yun. Ewan ko rin po, Lo. Pero para po kasing may paparating na panganib. Dahil kinikilabutan po ako ngayon eh. Parang may naririnig din po ako mga yabag at hiyawan, Lo. Ganun ba, Apo? Okay, sige. Ang mabuti pa siguro magpahinga ka na. Ako na ang bahalang magbantay at magmamatsak sa paligid natin. Hindi po, Lo. Sasamahan po kita. Sigurado ka ba dyan? Opo, Lo. Baka po kasi may hindi magandang mangyari. Sige. Ikaw ang bahala, ha? Nagbantay nga kami at nagmatsyag noon sa paligid namin. Makalipas ang halos 5 minuto, hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ni Eman. Para naman makasiguro sa kaligtasan namin, nagpa siya na kaming lumabas ng bahay. Dalang mga itak namin. Sinuyod namin ang paligid hanggang makarinig kami ng mga sigawan sa hindi kalayuan. Napatakip na lang si Eman sa kanyang tainga dahil napakalakas ng mga hiyawang naririnig niya. Bahagya naman akong nag-alala para sa apo ko, kaya inalalayan ko muna siya. Nang maging maayos na ang lagay niya, ay nagpa siya kaming alamin kung ano ang nangyayari. Lo, bakit kaya may sigawan dito sa baryo natin? Yan ang alamin natin, Apo. Masama ang kutob ko na may kakaibang nangyayari dito sa atin Kaya nga, Lo Kanina pa talaga ako nakakaramdam ng hindi maganda. Kaya hindi rin ako mapakali. Tara, bilisan natin, Apo. Kailangan natin makarating kagad kung saan nagmumula ang sigawan na naririnig natin
Sige po, Lolo Katong. Abay mukhang nanganganib ang mga kanayo natin, Apo. Anong gagawin natin, Lo? Katong! Eman! Ay, hintayin ninyo ako! Ising, bakit ka ba sumunod dito? Hindi naman pwedeng kayo lang ang dapat makaalam kung anong nangyayari sa baryo natin. Isa pa, kinukutuban din akong may masamang mangyayari ngayong gabi. Lola, sana hindi na po kayo lumabas ng bahay natin. Oo nga, Ising Sana'y nanatili ka na lang doon. At kami na bahala ni Eman dito. Naku! Hindi ko pwedeng hayaan ang apo natin, Katong. Paano na lang kung mapahamak kayong dalawa, Aber? Kaya na namin ang mga sarili namin, Ising. At isa pa, hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyayari. At bakit bigla na lang yatang nagkagulo ang baryo natin. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Puntahan na natin ang mga kanayon natin. Mabuti pa nga. Hoy, tara na. Wala na tayong magagawa po. Naririto na ang mga lola mo Sige po, Lola. Basta, kung ano man ang mangyari huwag kayong lalayo sa akin. Tandaan nyo yan. Opo, Lo. Oo, Katong. Pilasan na natin. Medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin. Teka, Lo. Baka hindi na po natin kailangan pumunta ron. Tignan niyo po ron, Lo. Katong! May mga aswang! Marahil silang dahilan kung bakit nagkakagulo ang baryo natin! Ay, hindi maganda to. Mukhang kailangan nating umatras. Marami sila. At siguradong manganganib tayo. Hindi kaya nagawa na nilang patayin ang ilan sa mga kanayon natin, ha? Katong! Posibleng ganun na. Ay, sige na, Ising. Kayo na lang din yaman ang bumalik sa bahay natin. Ako nang bahala sa mga aswang na ito. Hindi po ako papayag sa gusto ninyong mangyari, Lo. Ising, sige na. Umalis na kayo. Eman! Tayo na! Hindi po, La. Hindi natin iiwan si Lolo Katong na mag-isa makikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko po magagawa yun. Pero Apo, manganganib ang buhay mo. Lalo na't maraming aswang ang makakaharap natin kung sakaling labanan natin sila. Kayo na po umuwi sa bahay natin, La. Sasamahan ko po rito si Lolo Katong. Apo, Ano pa pong silbi ng paghahasa ninyo sa kakayahan ko, Lolo? Kung hindi ko naman po pala kayo matutulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit man lang kakaunting tulong mula sa akin, Lo. Ay, nako. Ay, sige na nga. Ising, umalis ka na. Hayaan mo na kami ni Eman dito. Huwag kang magkalala. Hindi ko pababayaan ang apo natin. hindi ako makakapayag na kayong dalawa lang ang makikipaglaban sa mga aswang. Sasama na rin ako sa inyo. 3 tayong haharap sa mga halimaw na yan. Ano ba yan? O siya, sige na. Kung yan talaga ang gusto ninyo, sumugod tayo. Inihanda naming 3 mga itak namin. Nakita namin ang mga aswang na papasugod din sa aming direksyon. Kahit higit sa 10 mga aswang nakakaharapin naming 3, hindi kami nagpatinag. Tama nga ang hinala namin noon na nagawa ng biktimahin ng mga ito ang iba naming mga kanayon. Hindi na namin alam kung saan nagpuntang iba dahil wala na rin kaming naririnig na mga sigawan. Nang tuluyang makalapit sa amin ang mga aswang, walang pagdadalawang isip na sinalubong namin ng pag-atake ang mga ito. Ising, Eman! Mag-iingat kayo! Kapag hindi na ninyo kaya makipaglaban, sumigaw lang kayo, ha? Oo, Katong! Huwag mo kong alalahanin! Si Emma na lang ang bantayan natin! Apalo! Hindi ko po pababayaan ang sarili ko. La, huwag po kayong mag-alala sa akin, ha? Mga halimaw! Sumugod kayo! Hindi kami natatakot sa inyo kahit marami pa kayo! Iisa-isayin namin kayo papaslangin hanggang sa maubos kayo lahat. Humanda kayo! Eman, tumingin ka sa likuran mo, Apo. May aswang na papalapit sa'yo. Opo, Lola Ising. Hindi ako papayag na magawa mo ako saktan. Kahit maliit ako. Kung ikukumpara sa'yo, kaya ko makipagsabayin sa inyo. Mag-iingat ka pa! Isipin mo ang mga itinuro ko sa pakikipaglaban. Tiyak na kapag nagawa mo ang mga natutunan mo sa pagsasanay natin, mapapatay mo ang aswang na yan. Sige po, Lolo Katong. Ako na po ang bahala sa aswang na to. Sige, Apo. Kapag hindi mo na kaya, sumigaw ka lang, ha? Tapos ka na! Hoy!
Etong sa'yo! Hindi mo magagawang saktan ang asawa ko! Tatagayin kita hanggang sa mapuruhan kang hayop ka! Patuloy kaming nakipaglaban noon sa mga aswang na sumusugod sa amin. Napuno ng hiyawan ang buong paligid mula sa mga aswang na natatamaan namin ng pagtaga sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nagtulungan naman kaming tatlo para paunti-unting mapabagsak ang mga nilalang. Namamangha ako kay Eman dahil nagagawa rin niyang paslangin ang kanyang mga nakakalaban. Nakikipagsabayan na rin siya sa mabibilis na kilos ng mga nilalang na nakakaharap niya. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaban sa mga aswang nang may mapansin ako kay Eman. Ganun na lang ang gulat at pagkabahala ko dahil sa nangyayari sa kanya. Lo, tignan niyo po! Nagawa kong pabagsakin ang dalawang aswang na nakalaban ko. Apa, May problema po ba, Lo? Anong nangyayari sa'yo, Apo? Bakit po, La? nagbabaga ang mga mata mo, Apo. Hindi maganda ito. May mga aswang pampaparating. Maghanda tayo! Salubungin natin sila, Lo! Nananabig ako makapatay ulit ng mga aswang! Apo, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Baka mapahamak tayo eh. Hindi, Lo! Susugurin ko po sila! Herman! Hindi maganda ito. Mukhang nagbabago na ang apo natin. Huwag na muna natin isipin yun. Tara na, sundan natin siya. Bata pa rin siya. At hindi natin siya dapat pabayaang makikipaglaban na mag-isa. Sige, Katong. Tara! Mabilis kaming tumakbo ni Ising para sundan si Eman. Pareho kaming nagulat dahil sa biglang pagbaga ng mga mata ng bata. Pero mas nagulat kami nang mabilis na napabagsak ng apo namin ang dalawang aswang na sumugod sa kanya. Narinig pa namin siyang malakas na napapatawa, kaya nakaramdam kami ng labis na pagkabahala para sa kanya. Nang makalapit kami sa mga aswang, nakipaglaban din kami. Naging panay ang tingin namin noon kay Eman dahil parang wala siya sa sarili niya habang nakikipagsabayan sa mga aswang. Nasa ganoong sitwasyon kami nang marinig kong malakas na pagsigaw ni Ising. Nang tingnan ko ang aking asawa, hawak na siya ng dalawang aswang. Hoy! Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko! Hindi! Huwag mo akong alalahanin, Katong! Kaya kong makaalis sa dalawang ito! Ituon mo ang pansin mo sa pakikipaglaban! Hindi, Ising. Kailangan kitang tulungan sa dalawang yan. Katong! Sa likuran mo! Hindi niyo magagawang saktan ng lolo ko! Ako ang makakalaban ninyo! Apo ko! Hindi! Ising! Hindi! Hayop kayo! Ano ginawa niyo sa asawa ko? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa lulay sig ko! Patayin ko kayo! Nanlumo ako nang makita kong bumagsak ang katawan ni Ising sa lupa. Nagawa siyang gilitan ng aswang sa lieg gamit ang kanilang mahahabang mga kuko. Dahil sa nangyari, labis kaming nagalit ni Eman sa ginawa ng dalawang aswang. Sabay naming sinugod ang mga ito at nilabanan hanggang sa nagawa rin namin silang mapabagsak. Pinutol ko naman ang ulo ng isa sa kanila. Napatingin din naman ako kay Eman. Noong mga oras na yon, nagbabaga pa rin ang mga mata at galit na napatingin sa mga aswang na nakapaligid pa sa amin. Nakitaan ko naman ng takot ang ilan sa kanila at nang akmang susugod sa kanila ang bata, mabilis silang nagsipulasan para tumakas. Napasigaw na lang ako nang marinig kong mabibilis na paghinga ni Ising. Hudyat na naghihingalo na siya. Ising, huwag ka munang pipitaw. Uuwi pa tayo sa bahay natin. Sabay pa natin makikita ang pagbibinata ng apo natin.
Alagaan mo ang apo natin, Katong. Huwag ka muna magsalita. Uuwi tayo. Kakamutin kita kagad. Hindi na rin ako aabot kahit gawin mo yon. Katong, huwag mong pababayaan si Eman. Lola Ising! Lola Ising! Huwag niyo naman po kaming iwan ni Lolo! Apo, hindi mo man maintindihan ang lahat sa ngayon. Pero huwag mong hayaang linlangin ka ng mga aswang. Piliin mong pumanig sa kabutihan. Mahal na mahal kita, apo ko. Opo, Lola Ising. Tatandaan ko po ang sinabi ninyo. Pangako po la. Katong, pagod na ako. Ikaw na ang bahala sa apo natin. Ising! Ising! Magbabayan ang mga aswang na yan! Papatayin ko sila! No, wala na po si Lola Ising. Ano na pong gagawin natin ngayon? Hindi tayo papayag na mauwi sa walang pagkamatay ng Lola Ising mo. Man, maghihiganti tayo sa mga aswang na yon. Opo, Lo. Handa po kong gawin ang lahat para kay Lola Ising. Humanda silang lahat. Dapat din silang mamatay. Ising ka. Napatingin ako noon kay Eman at napansin kong bumalik sa normal ang mga mata niya. Ramdam kong panginginig ng katawan ko dahil sa sobrang galit dahil sa mga nangyari. Dala ang mga itak namin, nagpasya kaming dalawa na suungin ang panganib at sundan ang mga aswang nakatakas. Minabuti na muna naming itabi noon ang katawan ni Ising. Pagkatapos naming gawin yon, walang pagdadalawang isip kaming nagsimula sa aming paglalakad. Sigurado akong babalikan din tayo ng mga aswang na yan para gampalain at gantihan dahil sa ginawa natin sa mga kauli nila. Kaya po, hindi na natin hihintayin ng araw na yon dahil ngayon mismo ay haharapin na natin sila. Opo, Lolo Katong. Pagbabayaran po nila lahat ng ginawa nila kay Lola Ising. Hindi ko sila mapapatawad dahil doon, Lo. Oo, Apo. Gagawin natin yan. At hindi natin bibiguin ang Lola Ising mo. Sige po, Lolo Katong. Rasha, bilisan na natin ang pagdala ka, Deban. Paniguradong hindi pa nakalalayo ang mga hayop na yon eh. Kaya masusundan pa natin sila. Opo, Lo. Ay, siya nga po pala, Lo. Alam niyo po ba kanina habang nakikipaglaban ako sa mga aswang? Pakiramdam ko po, ang saya-saya ko talaga. Pwede, bakit naman na po? Iihon ko rin po, Lolo Katong eh. Pero sa tuwing nagagawa ko pong pabagsakin ng mga aswang na nakakalaban ko, nababawasan po yung bigat na nararamdaman ko. At maging yung takot ko sa kanila. Nakita niyo rin po ba kung gaano ako kabilis at kalakas habang nakikipaglaban sa kanila? Oo, Apo. Namanghanga ka sa kakayahan mo kanina eh. Sabi ko sa'yo na magagamit mo ang kakayahan mo sa pakikipaglaban. Pero bakit ganun na lang po ako kalakas at kabilis, Lo? Tapos, nagiinit din po kanina yung buong katawan ko. Marahil dahil yun sa bisa ng medalyong ibinigay ko sa iyo, Apo. Mas nadadagdagan kasi ang lakas at liksi ng isang taong may tangan nito. Talaga po ba, Lo? Oo, Apo. Wow! Kaya po siguro ganun po yung nararamdaman ko kanina, Lo. Ang galing lang po. Kaya ingatan mo mabuti ang medalyong hawak mo, ha? Dahil malaki ang magiging tulong yan sa'yo. Dahil po protektahan ka niyan. Opo, Lo. Hindi ko po kayo bibiguin sa bagay na yun. Tsaka ituturing ko po ito na parang kayamanan ko na po, Lo. No, sige, Apo. Mabuti naman kung ganon. Nakita ko ang labis na saya sa mukha ni Eman. Napailing na lang ako noon dahil alam ko sa sarili kong nagsinungaling ako sa aking apo. Naisip ko na marahil nadagdagan nga ng medalyong testigo
ang lakas at liksi ng bata. Pero kinukutuban akong may ibang dahilan pa bakit naging ganon siya. Hindi ko lang masabi sa kanya dahil hindi pa ako gaanong sigurado sa hinala ko kay Eman. Ipinagpatuloy na lang namin noon ang aming paglalakad hanggang sa nakarating na nga kami sa gitna ng gubat. Nang pareho kaming makaramdam ng kakaiba, ay napatigil kami at minabuting magmatsyag sa paligid namin. Apo, ihanda mo lang sarili mo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Ako nga rin po, Loy. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Lalo na at nasa gitna tayo ng gubat. Kapag dumaan pa ang 2 minuto na walang magyayari sa atin sa bahaging to, magpapatuloy tayo sa paglalakad. Sige po, Lo. Kaso nakakabingi lang po yung katahimikan sa bahaging ito ng gubat, Lo. Oo nga eh. Kaya mas kailangan natin mag-ingat. Minsan ang sobrang katahimikan ng hudyat ng matinding panganib. Oo nga po, Lo. Sang-ayon po ako sa sinabi ninyo. At teka, Lolo Katong, tignan niyo po sa bahaging yun, oh. Tara na, Eman. Tumakbo tayo. Habulin natin ang mga dalilang ngayon. Sigurado akong dadalhin niya tayo sa kuta nila. Sige po, Lo. Huwag na nating hayaan na makatakas pa sila sa atin. Malaki ang kasalanan na dapat nilang pagbayaran. Napatango lang si Eman sa sinabi ko. Binilisan namin ang aming pagtakbo at sinundan ang mga aswang na natanaw namin sa hindi kalayuan. Mabuti na nga lang at nasasakop ng liwanag ng buwan ang buong gubat ng gabing yon. Kaya hindi naging mahirap sa amin na makita at masundan ang mga nilalang na hinahabol namin ni Eman. Ganyan na lang ang gulat naming dalawa nang biglang maglaho ang aswang na ito. Nagpalingalinga kami sa paligid pero hindi na namin nakita pa ang mga nilalang. Nasaan na kaya bang aswang na yun? Ba hindi ko na sila mahagilap? Hindi ko na rin maramdaman ang kanilang presensya. Sandali lang po, Lo. May mga naririnig po akong ingay. Sa hindi kalayuan dito sa kinaroroonan natin. Kung hindi po ako nagkakamali, posibleng mga aswang po yun, Lo. O sige po, ganito na lang ang gawin natin, ha? Subukan nating tuntunin ang pinagmulan ng ingay na naririnig mo. Sige po, Lo. Hindi niyo po ba naririnig? Ang lakas po sa pandinig ko eh. Hindi po. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Ang mas mahalaga sa oras na ito magawa nating matunton ang pinagmumulan ng ingay na sinasabi mo. May sigurado akong malapit lang din talaga rito ang pinagkukutaan ng mga aswang na yon. Sige po, Lo. Sundan na lamang po ninyo ako. O sige po. Manatili kang alerto, Eman, ha? Baka magulat na lang tayo Pareho na bigla na lang palang atake sa atin ng mga aswang. Opo, Lo. Gagawin ko po ang mga sinasabi ninyo. O tara na po. Lo, mukhang nandito na po tayo sa pinagkukutahan ng mga aswang. Tignan niyo po roon, oh. Nako, oo nga po. Hindi ka nga nagkakamali sa sinabi mo. Dito lang pala sa bahaging ito sila nagkukuta Yan na pong gagawin natin, Lo. Ibigla rin po silang tumahimik kaya kinakabahan po ako. Maganda lang tayo, Apo. Hindi tayo dapat magpakita ng takot sa kanila. Tara na, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. At puntahan na natin ang mga aswang na yan. Sige po, Lolo Katong. Sinugod na nga naming dalawa noon ang pinagkukutaan ng mga aswang. Nang medyo malapit na nga kami sa mga kabahayan sa bahaging yon ng gubat, kinakabahan ako ng husto. Nasa ganong sitwasyon nga kami ni Eman nang biglang nagsilabasa ng mga aswang na naroon. Kanya-kanya silang paghahanda para salubungin ang pagsugod namin sa kanila. Apo Eman, ihanda mo ang sarili mo. Dahil magsisimula na ang laban sa pagitan natin ng mga aswang na ito. Sige po, Lo. Nakahanda na po ako. Kayong lahat! Simulan na natin ang laban! Lo! Ayan na po sila! Huwag tayo magpapatalo sa kanila. Sila ang may atraso sa atin. Kaya sila ang dapat mawala sa mundong ito. Opo, Lolo Katong. Uy, sige na po.
Ituon na natin ang atensyon natin sa laban. Uubusin natin silang lahat. Sige po, Lolo! Humanda kayong mga hayop kayo! Tataktarin ko ang mga katawan ninyo! Hanggang sa malagutan kayo ng hininga! Pataman ako, pero kayang-kaya ko kayo! Apo, mag-ingat ka! Opo, Lo, kayo din po! Nakipaglaban kami ni Eman sa mga aswang na naroon. Hindi na namin inisip ang dami nila dahil ang mahalaga sa amin ng apo ko ay maipaghiganti si Ising. Sinugod at pinagtulungan kami ng mga aswang pero hindi kami nagpatalo sa kanila. Bawat aswang na umaatake sa amin, walang pagdadalawang isip naming tinataga. Dahil mahihina lang ang mga aswang na kaharap namin noon, mabilis namin silang napatay. Napapatingin pa ako kay Eman at mas namangha ako dahil mas naging maliksi at malakas pa siya kung ikukumpara sa akin. Sa isang pagtaga, nagagawa niyang mapatumba ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Biglang nagbaga ang kanyang mga mata at tinutubuan ng balahibo ang kanyang muka at mga kamay. Kalaunan, nang makalahati namin ang bilang ng mga aswang, ganun na lang ang gulat namin nang biglang nagpakita ang kanilang pinuno. Kaya nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Lo, tingnan niyo pa yung nilalang na yun, oh. Hindi kaya siya ang pinuno ng mga aswang na to? Posible ka, Apo. Teka, pabiyar sa akin ang aswang na yan, ah! Teka, anong ibig niyo sabihin, Lo? Hindi ako pwede magkamali, Apo. Minsan ko na nakaharap ang nilalang na yan. Saan at kailan naman po, Lo? Matagal na panahon na, Apo. Pero tandang-tanda ko siya. Magtago ka na sa likuran ko. Bilis! Pero, Lo... Sundin mo na lang muna ako, Apo. Sige po, Lo. Kayo pala ang mapangahas na sumugod dito sa kuta namin. Oo! At hindi kami natatakot sa mga tulad ninyo! Ang lakas talaga ng loob mo, tanda. Hindi nyo ba naisip na dahil sa ginawa ninyong pagsugod dito, may posibilidad na hindi na kayo makakaalis ng buhay? Wala akong pakialam. At isa pa, hindi rin namin hahayaang mangyari ang bagay na yun sa amin. Talaga lang ah. O sige, tignan natin ang tapa mo! Sagunin sila! Kumanda ka, Apo. Susugod na naman sa atin ang mga aswang. Opo, Lo. Sige, Apo. Salubungin natin sila. Kailangan natin silang ubusin. At nang makaharap natin ang pinuno ng mga nilalang na ito, siya ang pinakamahalagang aswang na dapat natin patayin. Dahil siya ang dahilan kung bakit may kaguluhan dito sa baryo natin. Sige po, Lolo Katong. Aalalay po ako sa inyo, Lo. Sige, Apo. Magtulungan tayo. Nang nakalapit na nga sa amin ang mga aswang, mabilis ang naging kilos namin ni Eman para atakihin sila. Nagagawa nilang makailag sa mga pag-atake namin pero may iilan sa kanilang nagagawa namang tamaan kaagad ng aming mga itak. Nabubuwal na lamang ang mga aswang sa lupa kaya hindi na kami nagdadalawang isip na dilitan sila sa kanilang leeg para mamatay. Nakaramdam ako ng kakaibang pagkabahala para kay Eman nang mapansin kong sa kanya nakatingin ang pinuno ng mga aswang. Sinusubukan ko pang kunin ang atensyon ng nilalang sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano ko pugutan ng ulo ang mga alagad niya. Pero wala siyang naging pakialam. Nakatuon lang talaga ang mga mata niya sa apo ko. Kaya nang magawa kong pabagsakin ang 3 aswang na kalaban ko, ay nilapitan ko ang bata. Tulungan na kita, Apo. Sige po, Lo. Kailangan mo mag-ingat, Eman. Napapansin kong sa'yo nakatuon ang atensyon ng pinuno ng mga aswang. Dumikit ka lang sa akin, Apo, para hindi ka niya magawang lapitan. Huwag niyo po akong lalahanin, Lo. Teka, nasaan na po ba siya? Nakatayo siya roon. At kanina pa niya hindi inaalis ang tingin niya sa'yo, eh. Hayaan mo siya, Lolo Katong. Baka hindi lang po niya matanggap na ang isang batang tulad ko nakakaya po makipagsabayin sa mga alagad niyang aswang. Hindi ko pwedeng gawin yon. May alam ko kung ano ang dahilan. Bakit kanya tinitignan? Ano naman po, Lo? Apo, nagbabago na ang anyo mo. Nagkakaroon ka na ng balahibo. Aambong katawan at ang mukha mo.
Mas nagpapaka na ang mga mata mo. Abay, nag-iba na rin ang boses mo. Anong nangyari sa akin, Lolo? Kumalma ka lang po. Hindi nakakatulong sa sitwasyon mo ang pagiging taranta. Bakit nangyayari sa akin ang bagay na to, Lolo Katong? Yun ay dahil isa ka ring aswang na po ko. Hindi, Lo. Paano nangyari yun? Teka. Ikalma mo muna ang sarili mo. May dahilan ng lahat. Tapusin na natin ang laban sa mga aswang na ito. Napatango na lang si Eman sa sinabi ko. Pansin kong naguguluhan siya noon, pero mas pinili niyang isang tabi ang kanyang nararamdaman at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga aswang na kaharap namin. Nang mapabagsak namin ang 3 aswang na kalaban namin, bahagya kaming nagpahinga. Nakatingin lang kami noon sa pinuno ng mga aswang at maging sa ilan pang mga alaga niya na nakabantay sa kanya. Nakipagtitigan pa ito sa amin hanggang siya na mismo ang umiwas. Bigla pang napatawa ng malakas ang naturang nilalang bago ito nagsimulang magsalita. Hindi nga ako nagkamali sa inisip ko tungkol sa batang yan. At hindi rin ako pwede magkamali sa hinala ko tungkol sa iyong hayop ka. Alam ko yung tanda. Hindi ko rin makakalimutan ang mukha mo. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko ng gabing yon? Payo naman. Hindi ko kinalimutan ang tungkol doon. Lalo na ikaw, ang aswang na pumatay kay Delia. Mabuti na rin yung tanda. Ngayong nagkaharap ulit tayo, magagawa ko na rin ang patayin ka. Makukuha ko na rin sa'yo ang anak ko. Anak mo? Oo, tanda. Ako ang tatay ng batang tinakay mo ng gabing yon. Nga pala, salamat sa pagpapalaki sa kanya. Pero ngayon, babawiin ko na siya. Kaya pala, gumawa ka ng paraan para makalapit sa kanya at makuha ang loob niya. Pa'y hindi nga ako nagkakamali una pa lang na ikaw at ang lalaking ipinakilala sa akin noon ni Eman ay isa. Matagal na panahon ako naging tahimik at hinayaan si Eman sa pangangalaga mo. Pero sa magkakataong ito, kukunin ko na ang anak ko. Dahil kailangan siya ng tribo namin! Lo, ibig sabihin po ba nito na siya talaga si Mangakil? Oo, Apo. Kung ganon, siya po talaga ang ama ko, Lolo Katong. Hindi ko rin alam, Apo. Anak ko, lumapit ka rito sa kauri mo. Hindi ka nababagay sa mundo ng mga tao. Dahil ito ang mundo mo. Apo, huwag kang makinig sa kanya. Hindi, Lo. Matagal po akong nangulila sa ama ko. Kaya pagkakataon ko na po ito para makilala siya. Pero saan pumatay sa ina mo? Tumahimik ka, tanda! Ginawa ko lang yun dahil traidor si Delia. Isa siyang normal na tao na nag-traidor sa lahi namin. Kaya nararapat lang din yun sa kanya. Wala na po akong pakialam kung siya po pumatay sa nanay ko, Lo. Ang mahalaga po sa akin ay makasama ko po ang tatay ko. Ganyan na, anak ko. Huwag kang magdadalawang isip na sumama sa akin dahil ako ang tunay mong pamilya. At hindi ang matandang yan. Siya ang masama dahil tinangay ka nila ng asawa niya at inilayo sa akin ang gabing yun. Ang sama niyo po pala, Lolo Katong. Apo, makinig ka sa akin. Kaya pala ayaw ninyong makausap ko noon si Mang Akil. Dahil siya pala talaga ang totoo kong ama. Kaya pala pinapalayo ninyo siya sa akin. Dahil ayaw niyong malaman ang ginawa ninyo noon kung bakit kami nagkalayo na matagal na panahon. Eman, maniwala ka. Gusto kang patayin ng aswang na yan noon. Kaya kinuha ka namin naglolaysing mo. Ang ina mo mismo ang humingi ng tulong sa akin para iligtas na hayop na yan. Hindi totoo yan! Itinagas ni Delia ang anak namin, kaya ako siya hinabol. Ayaw niyang mamuhay bilang aswang dahil mas gusto niya maging tao. Kaya ilalayo sana niya si Eman sa akin. Huwag mong bilugin ang ulo ng bata.
dahil sa mga kasinungalingan mong halimaw ka! Eman, huwag kang makinig sa kanya dahil hindi siya nagsasabi ng totoo, Apo. At paano ko naman papatay ng sarili kong anak? Naniwala ka kasi sa babaeng yon. Ikaw ang dapat kong pagsabihan na huwag mong bilugan ang ulo ng bata sa mga bagay na walang katotohanan. Pakiusap, Apo. Sa akin ka makinig. Huwag kang sumama sa aswang na yan. Sa akin ka sumama, Eman. Kami ang tunay na pamilya mo at kami ang magbibigay ng pagmamahal na hinahanap mo, anak. Simula ngayon, Lolo Katong, kalimutan na lang po ninyo na nagkaroon kayo ng apo. Buo na po ang pasya kung sasama kay Pinunong Akil na siyang ama ko. Alam naman po ninyong gusto ko rin makilala at makasama ang tatay ko eh. Tama nga yan, anak. Lumapit ka rito sa akin at ako na bahala sa'yo. Eman! Eman, Apo ko! Dahan-dahang lumapit si Eman kay Akil. Naghiyawan naman noon ang mga aswang dahil sa tuwa ng tuluyang makalapit sa kanila ang bata. Kita ko namang napangisi si Akil dahil sa nangyayari. Pinaharap niya sa akin si Eman na noon ay napapangisi na rin. Nanatili lang akong nakatitig sa kanila ng mga sandaling yun hanggang sa nagsalita si Akil. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, Eman. Magiging masaya tayong dalawa kasama ang ating mga nasasakupan. Sige po, Ama. Walang iyak, Akil! Hindi ka pinili ng bata, tanda. Isa lang din ang ibig sabihin nito. At iyon ay ang tanggap niya ang lahing pinagmulan niya. Kahit kalahating aswang at kalahating tao ang batang ito, mas magiging malakas siya kung ikukumpara sa amin. Anong ibig mo sabihin? May mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Ngayon, Eman, para matanggap ka ng buong angkan natin, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ano pong gagawin ko, Ama? Kailangan mong patayin ang matandang yan. Pangako, kapag nagawa mong mapatay ang Katong na yan, matatanggap ka ng lahat at mamahalin ka nila. Ganoon po ba? Bayo naman, hindi ba makakasama? Sige po, gagawin ko po ang sinabi ninyo pero sa isang kondisyon. At ano namang kondisyon yan? Gusto kong paalisin mo ang iba pang mga aswang dito. O sige, kung yan ang gusto mo, Eman. Mga kasama, narinig niyo ang bata. Umalis muna kayo dito! Eman, papatayin mo ba talaga ako? Iyon ang gusto ng ama ko, kaya yun ang gagawin ko. O sige, hindi ako aatras sa'yo. Gaya ng sabi mo, kalimutan kong itinuring kitang tunay kong apo. Sige na, Eman. Sugurin mo na ang matandang yan. Patayin mo siya. Nang sa gayon ay tuluyan kang makalaya sa kanya. Inihanda ko ang sarili ko noon at walang pagdadalawang isip na sumugod sa kinaroroonan ni na Akil at Eman nang tumango ang bata sa akin. Napatawa naman ng pinuno ng mga aswang dahil sa pag-aakalang gagawin nga ng apo ko ang mga sinabi niya. Ganun na lang ang gulat ng nilalang nang bigla siyang tagain ni Eman sa kanyang talilingan. Malakas ang puwersang ginamit ng bata nang tagain niya si Akil, kaya napasigaw ng malakas ang nilalang. Dahil sa gulat niya, hindi niya namalayang nakalapit na rin ako sa kanya. Buong lakas ko siyang sinakal noon gamit ang braso ko. Nagpupumiglas man ang aswang, pero hindi niya magawang makatakas dahil tinataganan ni Eman ang kanyang mga paa. Tanging paghiyaw na lamang ang nagagawa niya, kaya naaalarma rin ang kanyang mga nasasakupan. Sige! Subukan mo lumapit at manialam dahil hindi ako magtatalawang isip. Naginit ka ng leeg ng pinuno ninyo at putunin ang ulo niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo kayang paikutin sa mga palad mo. Ang apo ko. Akil, hindi mo kami malilinlang dahil alam naming patay na rin ang ama ni Eman. Base na rin sa sinabi ni Delia sa akin noon. Bago mo pa man naisipan ang gagawin mo. Sa kanya, matagal na naming napagplanuhan.
na gawin ang palabas na ito para mapaniwala kang kakampi na sa inyo si Eman. Walang hiya kayo. Bitawan niyo ako. Kung ayaw niyo magkita-kita tayo sa inferno! Tumahimik ka! Kung ayaw mong unahin kita, alam ni Eman na gusto mo siyang patayin dahil sinabi ko yun sa kanya noon pa man. Hindi ako makapaniwala na ganoon ka lang pala kabilis na linlagin. Akil! Hayop ka, Eman! Nilalang ninyo ako! Pasensya ka na, Akil. Nadala ka ba sa palabas namin ng apo ko? Ang galing talaga ng plano natin, Lo. Huwag muna kayo magsaya. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat nababuhay ako, hindi pa kayo nagtatagumpay. Huwag kang magdalala. Ilang sandali na lang, papatayin din naman kita. O ngayon, may gusto pa kaming malaman mula sa iyo eh. Ang gusto ko ay sabihin mo ang totoo. Ano naman yun? Patay na ba ang ama ni Eman? Ang akala ko may sinabi na ni Delia. Sagutin mo ako dahil may gusto akong kumpirmahin mula sa iyo tungkol sa bagay na yon. Oo, wala na sa tanda. Matagal na panahon na dahil pinatay ko rin siya ng kabing yun. Hindi ka na nahawa sa bata. Pinagkaitan mo mabuhay sana kasama ang magulang niya. Tatlo sana silang papaslangin ko. Kaya lang, nangialam ka noon. Pasalamat nga siya at niligtas mo siya dahil kung nakita ko lang siya ng gabing yun, malamang kasama na rin siya sa mga magulang niya noon pa man. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay yung mga magulang ko. Hindi kita mapapatawas sa ginawa mo. Ang ama mo, ang dating pinuno ng lahi nito. Pero dahil umibig siya sa isang normal na tao at nabuo ka, nagkasundo ang lahat na patayin sila. Isa kang panganib sa lahi ng mga purong aswang dahil sa pagiging kalahating tao at kalahating harimondon mo. Ngayon, alam ko na kung bakit mas malakas kung ikukumpara sa inyo si Eman. Isa palang malakas na aswang ang ama niya, pero hindi ko akalaing mapapatay pa ninyo ito. Mas pinili niyang iligtas ang mag-ina niya. Kaya namin siya nagawang patayin. Yun ang pagkakamali niya ng gabing yun. Dahil nagawa ko rin patayin si Delia. Tama po talaga ang sinabi ni nanay noon sa inyo, Lo. Dapat ko pong ipagiganti sila ng ama ko sa mga aswang na ito. At ang dahilan ko bakit mahaga ako naulila. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa akin. Ipag-iiganti ko ang mga magulang ko at maging si Lola Ising. Yan ay kung magagawa ninyo akong patayin. Nagulat kami ng buong lakas akong ibalibag ni Akil. Mabilis din siyang kumilos para sakalin ako ng mahigpit. Narinig naming nagsiangilan ng mga aswang doon, pero binalaan sila ni Eman na huwag mangingialam, gayong alam nila kung anong kaya niyang gawin sa mga ito. Natakot marahil ang mga aswang sa banta ni Eman, kaya walang nangahas sa kanila na tumulong kay Akil. Napansin ko naman noon na mas nagbaga pa ulit ang mga mata ng apo ko, kaya bahagya akong natakot sa kanya. Namangha ako sa lakas at liksi niya ng mga oras na yon dahil nagawa niyang hawakan sa braso si Akil at ibalibag ito ng walang kahirap-hirap. Napahiyaw na lamang doon ang aswang. Hindi ako papayag na mabuhay ka ba? Dapat sa mga aswang na tulad mo, pinabatay! Eman, huminaw ka muna! Hindi, Lo. Tatapusin ko na po ang labang ito. Hindi po ako papayag na hindi ko may pag-iiganti si Lola at ang mga magulang ko. Apo! Tutukutin ko ang puso mo hanggang sa mawalan ka ng buhay, mga Akil! Aray! Hindi ko hayaan gawin mo yon! Umalis ka sa pagkakatagan mo sa aking bata ka! Wala ka nang magagawa pa! Aray! Mga kasama! Tulungan ninyo ako! Ilayo ninyo sa akin ang batang ito! Wala ka nang maghihingan pa ng tulong ngayon! Lahat sila, takot na sa akin! Sige! Subukan niyo tulungan ito dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin din kayo! Kaayot ka rin pala, Eman! Kaya ka rin ng ama mo! Gusto ko lang tuparin ang kagustuhan ng ina ko. At iyon ay ipaghiganti sila sa isang tulad mo. Hindi! Tulong! Walang lugar sa mundong ito ang masamang aswang na tulad mo. Katapusan mo na!
Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang makita kong nagawang dukutin ni Eman ang puso ni Akil. Napasinghot pa sa ere ang bata na parang gusto niya ang amoy ng hinahawakan niya. Bago pa man niya magawang kainin yon, ay mabilis na akong lumapit sa kanya para kunin ang puso ni Akil at itapon. Saktong paglapit ko nga sa kanya, bahagya siyang natumba. Ramdam kong sobrang panghihina ng apo ko dahil parang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Kinarga ko naman siya at pareho kaming napatingin sa mga aswang na naroon. Mababakas sa mukha ng mga ito ang gulat at takot dahil sa nasaksihan nila ang lahat. Lo, kayaan niyo po akong kausapin muna ang mga aswang na yan. Sige, apo. Kayong lahat, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makatakas. Gusto kong magtago kayo sa pinakamadilim na bahagi ng mga gubat. At huwag kayong magpapakita sa akin. Huwag din ninyong susubukan maghasik ng kasamaan. Dahil kapag ginawa niyo yun, ako ang makakalaban ninyo. Sa oras na makita ko pa kayo, hindi ako magdadalawang isip na uubusin ko kayong lahat. At bago kayo umalis, sunugin ninyo ang mga katawan ng mga kasamahan ninyo. Kasama ang inyong kuta. Apo. Lo, wala na po tayong problema. Inagawa na po natin ang bagay na dapat nating gawin eh. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin, apo ha. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, Lolo Katong eh. Dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Ngayon ang problema ko na lang po kung paano mamumuhay bilang isang aswang sa mundo ng mga tao. Huwag kang mag-alala, apo. Nagawa mo ng ilang taon kaya sigurado akong magagawa mo ulit. Kahit may pagbabago sa pagkatao mo. Abay, tandaan mo lang. Nandito lang ako para sa iyo, apo. At hindi kita pababayaan. Maraming salamat po, Lolo Katong. O siya, tara na, apo. Nagsiyalisan na rin ang mga aswang dito Balikan na natin ang katawan ng Lola Ising mo. At ang iba pang mga aswang na nauna nating nakalaban. Salugin din natin ang mga bangkay nila. Sige po, Lo. Sinunog nga namin ang bangkay ni Ising kasama ng iba pang aswang. Malungkot man dahil hindi na namin kasama si Ising. Masaya pa rin kahit papaano dahil nagawa namin siyang ipaghiganti sa mga aswang at natupad na rin ang kagustuhan ni Delia para sa kanila ng kanyang asawa. Naging tahimik na nga noon ang mga kanayunan. Nanatili kami magkasama ni Eman. Ang totoo ay siyang tumulong sa akin para isulat ang kwentong ito. 78 na kasi ako sa kasalukuyan at malabo na ang mga mata. Minsan, nagiging aswang pa rin siya pero nagagawa na rin naman niyang kontrolin ang sarili niya habang nagkakaedad siya hanggang sa nakasanayan na nga rin niya ang ganito. Marami man ang nangyari sa buhay namin ni Eman. Hindi ko pa rin maitatangging siya ang pinakamaganda at kakaibang biyaya na dumating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo dahil binigyan ninyo ng buhay itong naging karanasan ko.